Mga minamahal, tayo na po ay darako po sa pinakamahalagang bahagi po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral, pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo bilang tanda po ng paggalang sa salita ng ating mahal na Panginoon at ang buong pagkakataon po aking binibigay sa ating beloved preacher, Joey Mancera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Roger Prieto. Amen. Praise the Lord. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Through the fruitful prayers of our dearly beloved parents in the Lord, anoint your message of salvation and bless us all in the name of our dearest Jesus. And we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung malakas na palakpak, mas malakas sa ulan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect. And we will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. And to all the beloved Almeida family, to our beloved preachers, our beloved brethren, beloved visitors, welcome to the royal family of God. At binabati ko po ang bawat isa. Happy 22nd Church Anniversary dito po sa Santa Maria, Bulacan Outreach. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. I'm so much blessed at narito, pinagpala ng ating mahal na Panginoon, I'm not worthy to be here. Pero pinahintulot ng ating mahal na Panginoon makarating po upang magdala ng mensahe. Mga minamahal, I will never forget this place. Nung nag-open po, pagkatapos ng pandemic, I was assigned here. And I was filled by the Holy Spirit. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Dumaan ang pandemic, ngunit merong revival na naganap dito. Salamat sa ating dakilang Diyos na ang bawat isa sa atin, ang sabi po, for whatsoever is born of God, overcometh the world. Atin basahin 1 John chapter 5, verse 4. Amen. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanatang 5, talata po ay 4. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang pag-ibig na... Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Amen. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagtatagumpay. Mga minamahal, maraming mga religious leaders, mga members nila, hindi nagtatagumpay, talunan. Dito, nung tawagin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, hindi na tayo umiiyak sa kalungkutan. Umiiyak tayo sa kagalakan na tayo'y pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag sinabing ipinanganak ng Diyos, totoo nga na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Walang magtatagumpay. Ang sabi ng banal na kasulatan, I will give you power to tread on serpents and over the power of the enemy. Talo na ng dyablo. Samantalang dati, nasa relihiyon tayo,
Ngunit tayo'y alipin. Nais natin na magbago. Ayaw na nating magkasala. Ngunit salamat sa Diyos sa panahon na ito, habang ikaw at ako ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos. We are more than conqueror in the mighty name of Jesus. Amen? Si Satanas, talunan na. Mga minamahal ko, isa lang ang maihahayag natin. Ako'y alipin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dinadaig natin ang sanlibutan. Ano man po ang mangyari sa mundo nating kinagagalawan, yan po, totoo naman ang kaganapan, mga minamahal ko, pasama ng panahon. Maging mga kabataan, maging ang mga ama ng tahanan, mga miserable, mga minamahal ko. Sabi nga, nakalagay doon sa tahanan, nung tayo nasa relihiyon, God bless our family. Pero mga minamahal ko, ang gulo ng ating mga tahanan. Ngunit natagpuan natin ang banal na gawain na ito sa iba't ibang kapamaraanan, mga minamahal ko, kamangha-mangha ang Diyos. Dahil napatunayan natin na merong Diyos, ang nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa YouTube, pinagtatalunan Nagpoprotesta pa nga yung iba't ibang pananampalataya Ba't iisa ang Diyos? Totoong nag-iisa ang Diyos na nahayag sa laman, itinuro ng tunay na propeta, may karunungan, may kapangyarihan, kaya tayo rarito, nagpupuri, sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sa iba't kongregasyon, hindi nila maisigaw yun Bakit? Pinipigilan sila ng dyablo. Pero tayo, ang isisinisigaw natin, yung kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga talunan sa huling panahon na ito, wala sila sa katotohanan. Mga minamahal ko, iba't ibang sekta at denominasyon, dito na lang sa bansang Pilipinas, isa-isahin mo sila. May pastor nakakulong. Amen? May reliyon sila, mukhang gagamitin na sa politika. Anong nangyayari, mga minamahal ko? Pero sa Jesus Miracle Crusade, ang pinag-uusapan ay ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na kung saan malaki ang naitutulong sa bansa natin dahil ang mga taong masasama, binabago ng Diyos. Yung mga taong wala ng panggastos sa ospital, malaki ang natitipid. Amen? Dahil ang Diyos natin ay totoong dakilang manggagamot. Amen? Kaya dito, pag tinawag ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, this is the true church of the living God. We're serving a one faithful God. At totoo po, ang mana na ibinigay sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord. Kaya nga, binubulay-bulay natin. Ipinamana sa atin ito dahil ang misyon na gagawin natin is just the same. The mission is still the same, mga minamahal ko. Aagawin natin ang maraming kaluluwa upang dalhin sa tunay na gawain. Sino gagamitin? Ikaw na narito. Kung umabot tayo ng 22nd years, 100 years, okay lang. Bakit? It is a great opportunity na ikaw ay maging tunay na anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. If you belong to this church in Christ Jesus, you are complete. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 12, versikulo 28, ito po ang sinasabi. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya pagka ikaw ay tinawag sa banal na gawain na ito, aalis ka pa ba? Pupunta ka ron doon sa kulang?
Dito kompleto, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay apostol, ikalaway propeta, ikatlo'y guro, saka mga himala. Itong wala sa iba, yung himala. Hinala, meron sila. Kaya pag may karamdaman, ipapanalangin pa nga ng pastor nila na ipanalangin natin yung gamot, yung mga doktor. Yan ang ginagawa doon sa PGH na mga Trinitarian in person, na mga nangangaral. Ipanalangin natin ang ospital na ito ay pagalingin kayo. Ngunit, salamat na ipaabot ang ebanghelyo ng kaligtasan. Dito, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagpapagaling. Mga minamahal sa mabungang panalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord, magtataka ka pabawas. Pabawas yung mga may sakit doon. Ibig sabihin, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Look what is happening today, mga minamahal ko. Punong-puno ang mga ospital, mga kulungan, mga minamahal ko, maging ang mga eskwelahan. Dahil yan ang programa ni Satanas to kill and to destroy. Ngunit, hindi nila nabibigyan ng pansin. For 51 years, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay lumago hanggat sa iba't ibang panig ng mundo. Idinideklara na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. Praise the Lord. Pagpapagaling, himala, pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Kaya nga, pag ikaw ay mag-alinlangan pa, umayaw ka, ayoko na diyan. Sabi ng ating dearly beloved pastor, totoo naman magpa-check up ka. Binibigyan ka ng karapatan, magpa-check up sa psychiatrist. At sasabihin ng psychiatrist sa iyo, ba't umalis ka sa Jesus Miracle Crusade? Sasabihin sa iyo, wala ka na sa kabaitan. Yung mawala ka sa gawain na ito, ikaw rin ang magpapahamak sa sarili mo, panlangit na ang pupuntahan mo, tatalon ka pa doon sa impyerno, mga minamahal ko. Salamat sa ating dakilang Diyos, ang lahat ng pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual, 100%. Malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw nga ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga minamahal ko, panawagan ito sa buong mundo. Pag sinabing lumapit ka sa ating mahal na Panginoon, pag positive ang ipinapangaral mo, pagtawanan ka. Pag-usapan na lang natin yung warning ng mahal na Panginoon. Malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung maiwang ka sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, you will miss that opportunity. Sayang, mga minamahal ko. Kaya ang babala, nakikita natin, alam natin ang kaganapan, hindi tayo pwedeng magbingi-bingihan na delikado na ang panahon. Pataas ng pataas ang antas ng lahat ng kalamidad. Maging ang gyera, pwedeng maganap ang World War III. Ang tanong sa bawat mga mananampalataya, tumaas ba ang iyong pananampalataya? Pag yan ay pinanghawakan mo, sinabi ng banal na kasulatan, dumaan ka man sa sunog, hindi ka masasaktan. Maging sa ilog man, hindi ka malulunod. Armas, lahat ng gawa ng diablong si Satanas, hindi nagtatagumpay. Isinagawa yan ng ating dearly beloved pastor during the Talipaw Sulupis Mission sa dako ng doon po sa bundok na kung saan nandun ang mga Abu Sayyaf. Ang mga armas hindi nagtagumpay. Ang mga foreign hostages na nandun may mga sakit na walang ospital po roon. Pero sa pagpatong ng kamay, sa panalangin, pag-aayuno, abay nagsigaling Kaya hindi mo masisi yung mga
foreign SJs na pinalaya na nakarating doon sa dako ng Malacanang. Heroes welcome ang isinagawa sa ating dearly beloved pastor. Ang sabi ng isang newscaster, yung na-hostage, salamat kay President Will D. Almeida. Napatingin si Erap eh. Bakit? Higit pa sa presidente ang ating mahal na pastor. Mga minamahal ko, tunay na tinawag at nilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kung hindi natin didinggin ang tinig ng mahal, ng pinakamamahal na Panginoong Hesus na ipinangaral ng propeta ng Diyos, tayo'y mapapahamak. From the book of Malakay chapter 2, verse 2, atin pong basahin. Dito po sa aklat ng Malakias, kabanatang 2, talatang 2, kung hindi nyo didinggin at kung hindi nyo ilalagak sa inyong puso upang bigyan ng kawalatian ang aking Panginoon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking isusumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin ngang silang hinumpa sapagkat hindi ninyo nilagak sa inyong puso. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nasa sa atin eh. Ang Diyos na lumikha sa iyo nangungusap eh. Ayaw mo sumunod? Mas marunong ka pa sa akin na lumikha sa iyo. Na ako nagkatawang tao, ibinigay ko ang aking sarili para sa kaligtasan mo. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung hindi nyo didinggin at kung hindi nyo ilalagak ang inyong puso at bigyang kalwalatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Kaya mga minamahal, yung paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi biro. Tinawag ka sa tunay na gawain, tatayuan mo yan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil totoo naman eh. Sigurado naman dahil buhay mismo natin. Pinagpala tayo physically, pinagpala tayo materially, higit sa lahat, spiritually. Ngunit kung magpabaya ka, sabi ng mga Panginoon, pabayaan din kita. Minsan ipinapaintulot yung mga pagsubok. Ipinapaintulot na ituwid tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang ating dakilang Ama ay napakabait. Minsan pinapalo tayo upang maging matuwid hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya yung mga pagsubok, huwag nyo nang intindihin yan. Ang intindihin nyo, nakatayo kayo sa anumang mangyari, ang Diyos ay kasama mo. Sisigaw ka, yet I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Hindi tayo takot sa lahat ng mga kasamaan. Ang kinatatakutan natin na dapat nating laging sundin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Wala eh. Pag hindi natin sundin ang kalooban natin eh. Ang kalooban ng mahal na Panginoon, yung sarili natin, sinusunod natin, mismong kapalaran mo eh. Aling gusto mong kapalaran? Dalawa lang ang kapalaran ng tao. Kung ikaw ay tapat na maglingkod, meron langit eh. Buhay na wala hanggan. Ngunit kung magpabaya ka, merong impyerno. Walang hanggang kaparusahan. Ang uod ay hindi namamatay. Ang apoy ay hindi napupugnaw. Imaginein mo lang yun. Kung talagang may takot ka sa ating mahal na Panginoon, susundin mo ang lahat ng kanyang mga kalooban. Amen? Maaalis ka sa sumpa, dadalhin ka sa walang hanggang pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi na biro ang mga nagaganap. Amen? Nauunawaan natin. Siguro para lalo ka magpakatatag, panoorin mo, subaybayan mo yung mga lindol na nagaganap. Libo-libo, mga minamahal ang namamatay. Bansa sa bansa, walang tigil. Maging dito sa atin, sa bansang Pilipinas.
Pero mapansin niyo po, tama yung PBOX eh. Iikot sa Luzon. Actually, may mga umikot na lindol eh. Bakit hindi lumalakas? It is under control. May mga tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon. May mga tunay na mananampalataya. At least, pinakikinggan pa ng Diyos upang sila'y mabuksan ang kanilang mga pangunawa. Amen? Praise the Lord. Kaya ang panawagang ito, lumapit na tayo. Maging tayo na mananampalataya. Huwag na tayong lalayo. Huwag na tayong aalis. Dahil ang tawag sa atin, kayo na manggagawa ng katampalasanan. Ngunit pag lumapit ka, sasabihin ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay anak ko, hindi kita pababayaan. From the book of Matthew chapter 11, verse 28 and 29. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 at 29. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na papagal at nangabibigat ang luba, at kayo'y aking papahingahin. Pasatin ninyo ang aking pamatok, at mangaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Sa huling panahon, ang pinakamagandang bagay na magaganap sa buhay mo hanggang kasalukuyan, yung ikaw ay may kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Kaya maraming tao ngayon, wala na, suicide na. Pag may problema, kapit na sa patalim. Pero tayo po, kumakapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil 100% sigurado natin, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi na tayo pababayaan at sigurado mo na ikaw ay tunay na anak, anak na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya sabing lumayo kayo. Ang sabi niya, lumapit kayo magsiparito sa akin. Lahat kayong nagpapagal at nagbibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa panahon ngayon, lahat po talaga problemado eh. Mabigat po ang pinapasan ng mundo natin ang bawat membro ng pamilya. Ngunit ang nais ng Diyos, sa Kanya tayo aasa. Papasyanin natin ang pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Serving the Lord, totoo po, may sakripisyo. Umulan, bumagyo, nandito ka sa banal na gawain. Pero pag ibinuhos naman ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, wala kang alalahanin. Alam mo na ang Diyos ay sasayo saan ka man pumaroon. Totoo, ibubuhos ng Diyos ang lahat ng pagpapala. Dumating man ang mga pagsubok, nariyan sa lagi. Dumating man ang karamdaman, nandyan ang pagpapagaling niya. Dumating ang problema, nariyan ang kalutasan. Dumating na kung saan nagugulumihan ka na. Pag tumulo na ang luha mo, pagtaas mo na yung dalawang kamay, ibig sabihin, sinusuko mo, aasa ka sa Diyos na makapagyarihan. Pagtulo na yung luha, totoo po, nandun ang kapayapaan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon at may pag-asa, masusumpungan mo ang tunay na kaligayahan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. It's the right time. Ipamalita natin. Ipaanyaya natin. Nabibigatan ka na, halika na. Ganyan din ako noon. Pero ngayon, lahat ng bagay na nagaganap, merong katugunan, may kaginhawaan, nagmumula sa ating dakilang Diyos. Ang tanong, nagmula nung masave ka sa gawain na ito, kailan ka pinabayaan ng Diyos? Amen? Di ba't wala? Pero pag tinanong, kailan ka nagpabaya? Opo, meron. Yun ang alisin natin. Mga minamahal ko, dahil ang Diyos
Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Mawala man ang tao, pero ang Diyos, Diyos pa rin, mga minamahal ko. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ang lumalang sa atin, ang nagbigay ng kaligtasan, ibibigay natin ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko. Yun ang nais ng Diyos. Amen? At ang mga bagay na kung saan, actually ang kasalanan na nilikha ni Satanas, ginawa ni Satanas, yan po ang nagpapahamak sa atin. Ngunit, sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, being made free from sin, you become servants to God. Amen? And you have your fruit unto holiness, and the end is everlasting life. Sa ating hulong talata from the book of Romans, chapter 6, verse 22. Ito po sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 6. Ang talata po ay 22. Ganito po ang sinasabi, tatapat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan ay naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Pinag-uusapan natin ngayon sa huling panahon, ang tanda ay nakasulat sa banal na kasulatan. It's happening, mga minamahal ko. Anong sabi rito? It will be the end. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, datapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan, naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. We are just waiting for the blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. Ang pangako niya ay ang mga mansyon sa langit, ang walang hanggang buhay. Kaya nga walang hanggan eh. Ito ang tunay na buhay natin, mga minamahal ko. Sa mundo natin, this is just temporary life. Iiwanan mo lahat yan. Wala kang dadalhin. Ang titingnan ng Diyos, ano ang ginawa mo nung ikaw ay nandito sa mundong kinagagalawan? Kung maitideklara mo, sinamba ko ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang tapat sa lahat sa Kanyang ginawa sa akin, ginampanan ko ang tungkulin ko. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito na ang wakas. Ito ang buhay na wala hanggan. Yan ang magiging buhay natin. Pag may sakit ka, I give you Jesus. Pag may problema ka, I give you Jesus. Pag wala kang kapayapaan, I give you Jesus. Pag ikaw ay nasa kahirapan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating aasahan. At ang pangako niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Maraming salamat sa ating mga kapatid sa huli nagpatotoo. Beloved Sister Nancy. We were there sa Marilao. Saksi po kami kung anong kalalagayan ng ating mahal na kapatid. Sabihin na natin talagang pwedeng bumigay eh. Pero ang Diyos natin ay buhay. Yan ang katotohanan sa ating pagkakaisa, nalulugod ang Diyos, tumutugon sa panalangin. Kaya buong pamilya, mismo yung pastor na kapatid niya, nandun eh. Hindi lang siya ang dumalo, buong pamilya, upang masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos. Napakapalad po natin dahil iba't ibang sekta at denominasyon, leader ng mga relihiyon, nagkukunwari pa sila, no? Pero sa totoo lang, ang sasabihin nila, may pag-asa sa Jesus Miracle Crusade. Sa atin, walang pag-asa. Bakit, mga minamahal ko, tunay ang ipinangaral dito, tunay ang doktrina, tunay na tunay ang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan.
Siya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Anemia, na-convert, naging leukemia pa. Actually, siya'y kine-chemotherapy. Mga minamahal ko, isa lang ang advice through the prayer ng ating dearly beloved pastor. Stop all the medicines. Have faith in God. Narito po, napakabilis, 5 buwan pa lang sa ating mahal na Panginoon, nakakarating na rito upang magpatotoo. Lahat magsabing, praise the Lord! Mga minamahal samantalang sa ospital, walang hanggan po yun hanggat meron ka nito. Pero minsan ipinepento na wala ka ng pera at wala ng pag-asa. Katulad ng sinabi ng kanyang kapatid na pastor, pumunta ka na lang sa Jesus Miracle Crusade at ikaw ay pagagalingin. Totoo! Ang narinig nating buhay na patotoo na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay hindi nagbabago magpakailanman. Tayo po ay tumayo